madaling araw, itlog lang ang nakain. No? Kani-kanina lang natanggap ko yung mensahe. Meron din mga nakausap yung ilan sa ating mga missionaries dyan. Tinatakot sila na it's either kung hindi sila susunod sa utos, ay doon sila sa sulo designate or di kaya ay tatanggalin sa serbisyo. Wala po bang choice ang isang pulis kung tingin niya mali yung mismong operation? Hindi po ba siya pwedeng humingi ng na sa iba na lang? Ano po ba ang patakaran po dyan, Senador? Meron man tayo mga internal bodies na mag-address ng mga reklamo ng kagaya niyan. Mayroon man tayong IAS, yung Internal Affairs Service. Pwede lang reklamo, pero alam mo, sa isang pulis talagang napakahirap kalabanin yung nasa taas. Kahit na kahit na ayaw na sa kalooban mo, wala kang magagawa kundi sunod ka na sunod. Otherwise, umalis ka sa serbisyo kung hindi ka susunod sa order nila, kahit alam mo na bordering to illegal orders na yung pinapagawa sa'yo. So, napakahirap talaga sa isang ordinaryong pulis yung sitwasyon na yan. Bago lang talaga si Ka-Eric dahil mayroong bahagi doon sa hangar na nandoon yung ibang mga aircraft at mga sasakyan po ng KOJC. Meron ding nagbabantay doon ng mga missionaries at nakabukas yung kanilang camera. Ang nangyari, sinermonan pa sila ng mga pulis kasi sila daw ang nanggugulo. Ang sadya lang naman ng mga missionaries doon, madokumentuhan lahat ng kanilang mga ginagawa, no? Lahat maging transparent ang lahat po ng ginagawa. Masama po ba na habang nagsisearch sila, nakabukas po yung mga camera po namin, Senador, dahil sa dami nila at andun pa rin yung pangamba na posibleng hindi na sila magiging pulis, kundi magsasaka, magtatanim ng kung anumang ebidensya or kung anuman ang kanilang masamang gawin po doon sa lugar, Senador? Dapat lang gawin yan. Dapat magmamatsyag kayong lahat dyan, alerto kayo, at karapatan nyo yan. Yung transparency ay dapat afforded dyan, both sides. Hindi po pwedeng pagbawalan kayo sa pagre-record. Ka-Eric? Ay, maraming salamat Brother Admar, Brother MJ, and Coach Oli. Senator Bato de la Rosa, sir, maraming salamat for standing up. Magandang gabi, standing up for truth and democracy sa ating bansa. Yes. Saludo po kami sa inyong mga inisyatiba at paninindigan. Senator Bato, before pa ako magtanong ng dalawang katanungan ko, allow me please briefly to make this comment. This may not sit well to many police generals and PMA graduates, but I need to say this, and you can react. The police right now, alam ng lahat na ikaw ay graduate ng Philippine Military Academy. Integrity, loyalty, and courage. Tama po ba? Yes. Correct. Yung inyong core values. And you were once one of the top official, naging chief of the Philippine National Police. Right now, the police forces under Marcos Jr., opinion ko po ito, you may react and also, has become a state instrument to persecute and create state violence against people and civilians for that matter. And they become lawless instruments. Dahil nakikita po ng buong daigdig ng buong bayan kung paano po hindi kinikilala ni General Torre, ni General Marbil, ni Benhur Abalos ang mga batas. For example, yung sinasabi sa procedure ng rules of court, hindi nila kinikilala because sabi ni Torre, I will search and implement the search, the arrest warrant against Quiboloy on my term, on our terms. Nobody can dictate on us. At kung may reklamo kayo, pumunta kayo sa korte. Hindi siya nakikinig sa mga abogado. Wala siyang legal procedure, basic man lang. So masakit ito, Senator Bato, na nanggaling po kayo sa organisasyon na pinilit po ninyong pinagsumbikapan with former President Rodrigo Duterte na iangat ang professional capability ng Philippine National Police as a professional law enforcement agency of the country. And right now, they become like acting in many instances na parang private armed group. Hindi po police at kawawa ang mga matitinong police at mga officers. Senator Bato, hindi po ba kayo nababahala to call out
itong nangyayaring ito sa Senate on the floor dahil po the police should be the first to observe the rule of law and follow the rules of procedures of law. And they should be the one to ensure na ang mga sibilyan na inosente ay protektado. Hindi po sila nalalabag at nasasaktan o namamatay sa resulta ng mga procedure of violent execution of police operations na hindi kailangan. So of course, sa drug war, ibang bagay yun. You're fighting drug syndicates na mga hardcore criminal. Ito po'y kingdom, cathedral, worship compound ng mga reliyosong mga tao na hindi po mga kriminal at mga terorista. Senator Bato de la Rosa. Correct. Yung opinion mo ay hindi ka nag-iisa sa opinion yan. Opinion mo na yan. Karamihan sa mga tao na nag-observe sa mga pangyayari ay share. They're sharing with your opinion. Marami ring gano'n na obserbasyon. At yung iba lang, hindi lang kapagsalita. Mabuti ikaw, you voice out your opinion at napakinggan ng mga kababayan natin. And ito lang masasabi ko, Eric, kung ano man yung mga pagmamalabis o yung pag-aabuso, there is always a time for reckoning. As I have said, walang forever dito sa mundo. Walang forever. Meron at meron talagang time for reckoning sa lahat ng mga bagay na yan. Sige lang, kung ano yung mga ginagawa ng pang-aabuso, as I've said, merong time for reckoning for everything. Kaya Yes, thank you, Senator Bato de la Rosa, for being candid. And I will be straightforward to you. I will, and we will stand by you. And former President Rodrigo Duterte, that the drug war, no matter how may there be questions about the implementation, is by and large nararapat at yun ay tama na nangyari sa panahon ninyo. And we will stand by you on that. Kasi nilabanan natin, at pati po ang pangingialam ng ICC, the International Criminal Court, which is a bogus entity in as far as our own sovereignty and judicial processes are concerned, wala silang pakialam dito. And we will stand by you and former President Rodrigo Duterte and other generals of the PNP because of the intention without malice to be hard on the rule of law and the power of the force of rule of law against hardcore, hardened criminals na nagwawasak ng lipunan. Pastor Kibuloy and Kingdom of Jesus Christ and the people of KOJC are proven na ito'y mga mapayapa at masunurin sa batas ng mga tao at tumutulong pa sa pamahalaan, sa nation building and implementation of rule of law. Proven yan. Alam mo yan, Senator Bato, when you were still in Davao. Pastor Kibuloy, nagbubuo pala ng kapilya, tinyente ka pa noon at pareho tayo noon, may long hair pa tayo noon. Kahit pa paano, Senator Bato. Ang tumindig sa gilid po ninyo ay si Mayor Digong Duterte at ang mamamayan ng Davao at si Pastor Kibuloy. Tumulong po na magkaroon ng kapayapaan sa Davao laban sa terorismo ng Communist Terrorism Group ng CPP, NPA, NDF. How do you look at this situation? Mabuti na lang po nagsasalita kayo sa Senado. Senator Bato de la Rosa, Senator Robin Padilla, at nabibigyan po ng boses kami, ang mamamayan at ang KOGC, at marami pa pong mga Pilipino. At we thank also Senator Chis Escudero, the Senate President, for giving you the democratic space and right to represent the Republic in a democratic forum sa loob ng Senado. At hindi ito nasasagkaan. Senator Bato, nakikita po ba ninyo that Davao right now, in behalf of KOGC sacrifices, parang sila ang nakasangkalan sa ngayon na isakripisyo, is going towards a police state, quote-unquote, control, limited but perpetrated targets against the Duterte and other political opponents na mga Marcos at Romualdez, at nagagamit ang police to perpetrate specifically ang PNP with the likes of General Torre na willing to violate the law and become above the law at akala niya walang day of reckoning, sabi mo nga, na mangyayari sa kanila. Are you not worried that Davao right now is a laboratory of a worse type martial law pero hindi dinideklara, subalit ginagawa at nilalapastangan na ang mamamayan ng Davao, hindi lang ang KOGC, pati mga officials sa Davao? Senator Bato.
I'm very much worried kay Eric, no? Dahil everywhere you go, ma-actual man dito sa downtown o dito sa lugar ng Davao at lalo-lalo na sa social media, mamarinig mo yung mga hinaing ng mga Davawinyo, yung kanilang reklamo. Ay napakasakit pakinggan yung kanilang mga reklamo. Para bang tila ba lumalabas na kaming mga leaders dito sa Davao ay gano'n na lang kainutil, hindi mo lang namin marespondihan yung mga pangangailangan ng ating mga kababayan dahil nga meron tayong mga ahensya ng gobyerno na willing to violate the law just for whatever reasons. Kaya ako nasasaktan talaga. Nasasaktan ako for a very long time, for the longest time. Yung syudad ng Davao ay napaka-peaceful at lahat ng tao dito ay pro-government. Pero ngayon tila nakikita ko dandahan na yung nagsiship yung sentimento ng tao. Baka mamaya, alam natin, itong Davao City was the laboratory of the Sparrow unit ng CPP-NPA. MDF dito nagsimula. Sila si Quintanar, sila Hopson. Dito nagsimula. Laboratory nila itong Davao City sa Sparrow unit ng NPA. So ako ay natatakot baka itong mga tao na ito, yung galit ng tao ay magamit ng kabila, ma-exploit ng kabila para naman magkaroon naman ng gulo dito sa Davao. Remember, kay Eric, if you can recall, second lieutenant pa ako pag-graduate ko ng PMA pagdating ko dito sa Davao. Yun na, wala na ako ibang kinabisihan kundi puro CPP, NPA, NDF na operation lang hanggang sa nag-retire ako. Kaya ayaw kong maulit yung mga bagay na yon. So sana naman itong mga bagong pulis ngayon, they should listen to my experience na napakahirap po yung kalaban mo yung the people who you have sworn to serve and protect, sila mismo ang magbibitray sa iyo dahil galit sila sa iyo. Ay napakahirap kay Eric. Yung bang kinikwento ko sa inyo noon na diyan sa Mandog, naglalakad kami. May makasalubong kami civilian, tanungin namin, Nay, nabay NPA diya sa unahan. Wala sir, wala NPA diya, wala NPA. Paglakad mo, mga ilang steps wala, pagdating mo sa unahan, inambush ka na. So ibig sabihin talaga, wala sa gobyerno ang simpatiya ng mga tao na yon. At ayaw kong bumalik yon kay Eric dahil napakahirap na sitwasyon yun. Lalo na yung anak ko ngayon, police din. Makatikim siya na ganun klaseng buhay, napakahirap. Kaya sana makinig sila ngayon kung sino may yung from General Torre down to the lowest patrolman. Makinig naman sana kayo sa akin. I am sharing my experience na sana huwag na natin bumalik ang Davao sa kanyang dark days ng Davao City na hindi ka makalabas, na hindi ka naka-open hammer yung 45 mo at ready kang makipagputukan kapag hindi mo alam, ang daming kalaban noon na nandiyan lang, sa palibot mo. So sana, huwag na tayo bumalik sa ganung sitwasyon. Kaya ayusin natin ang trabaho natin. Thank you, Senator Bato. Back to you, Admar, Senador, and MJ. Maraming salamat. Maidugtong ko lang kasi meron din kaming namataan ng mga pulis kanina. Di ko lang kung proper ba ito or needed ba na magkaroon ng proper uniform ang isang pulis na nag-ooperate. Kasi may nakita kong mga patches, kaduda-duda. Una, meron akong nakita rin sa mga videos namin na bandila ng Amerika. Meron ding Special Action Force ata ito ng US military. Nagtanong din tayo sa mga kaibigan din natin, ng mga retired general. Di ko lang alam kung nakakapanood ka ngayon sa ating panayam. Pero meron pong mga patches na hindi po ito ginagamit sa mga pulis. Okay po ba itong mga ganito na suot-suot po nila? Considering sila po ay PNP, Philippine National Police. Hindi okay yan, hindi okay. That's paglabag yan sa mga policies and mga internal rules and regulation ng Philippine National Police. Administratively liable sila dapat yan. At kung yan ay ginagamit nila para gumawa ng krimen, ay meron din silang criminal liability sa paggamit ng ganong klase mga patches.
Mhm. Siguro bilang panghuli na lang, Senador, mensahe nyo sa ating mga kababayan, sa KOJC members and missionaries, sa ating mga kababayan sa sambayan ng Pilipino, sa gitna po ng mga kapagsubukan ngayon, Senador. Sa ating mga kababayan dito sa Davao City, lalong-lalo na yung mga member ng QJC. We will survive. We will survive. Tiwala lang tayo kay Lord. Hindi tayo papabayaan. We will survive. We will weather the storm. So, tiis lang. Mga pagkuwala ito, mga trials na ito sa buhay natin. We will survive. Yun lang ang masasabi ko. Admar. Yeah. Maraming salamat po. Senator Bato, on my part, Admar, no? We will keep the faith. And Senator Bato, thank you for not keeping the Senate in silence. Kahit 2-3 lang kayo dyan minsan nagsasalita on these issues which are very controversial and that can attract political conflict. But you stand your ground for truth, justice, and democracy. Tsaka, Saludo po una kami na sa iyo. rin nabanggit ni Senador Bato, nakabilang din ito sa isasama nyo sa next hearing po. Senador, tama po ba? Oo. Yung, kaya nga, hindi ko inadjourn yung ating hearing. Suspended lang yon. So, tuloy natin yung hearing ito. Lalong-lalo na itong latest development na ito. Tutuloy natin yung ating hearing. Kaya mag-alala. Very good. Maraming salamat si Senador Ronald Bato Thank you. de la Rosa po, mga kapartner, no? Malinaw, bilang isang PMAer and bilang isang dating pinakamataas na opisyal, na minsan lang niyang nabanggit kung siya ang naging PNP chief sa kasalukuyan itong mga galawan na ito ni Torre, tsugi na, sibak na agad yan. And itong operation na ito, di ba? Mali, marami siyang nakita din na mali. Parang unusual, kumbaga, no? Sa 3 dekada mahigit yan na paninilbihan sa pambansang pulisya. Pero balikan ko lang si Coach Oli kasi habang pinapanood ko yung video mo, kasi sinisingit din namin sa live feed, considering ikaw lang yung medyo malakas din yung signal na nasasagap mo dun sa JMC. Nabanggit mo kanina, 4 na beses ka na pumanik, panaog, dyan sa 4 na palapag. Ang 5 palapag is rooftop dyan po sa Jose Maria College. Ang tanong ko, pumayat ka ba? Ang tanong ko, ano ang nakita mo doon sa pagsisilbi noong mga pulis? Meron ba silang, kada pasok ba nila sa room, meron ka bang nakita na parang hindi nag-i-inspect ng tama or sinusuyad bawat sulok, bawat mga property, kumbaga, hindi na nga tao yung kanilang hinahanap parang mga bagay na based doon sa video na nakikita ko. Pero ikaw personally na sa operation nila kanina. In my opinion, partner Admar, no, parang napipilitan na lang silang sumunod. Kasi parang hindi nila gusto yung ginagawa nila. Ako, sa tingin ko, alam nila wala dito si Pastor Kibuloy. Kaya lang, kailangan nilang sumunod. Dahil halata mo naman yung paghahanap Minsan, bubuksan na lang yung drawer, kakasya ba dun si Pastor Kibuloy? Yung alam mo, masabi lang na nag-search sila. Yun ang nakita ko doon dahil tapos iba't ibang ng grupo yung papasok sa same na lugar. Parang sa kanila, hindi na ata kailangan to. Ganun mararamdaman mo naman kasi kung talagang yung kanilang pag-search ay masigasig. Parang pati sila pagod na, hindi nila gusto yung ginagawa nila, alam nila wala dyan si Pastor, kaya ewan ko, kung mag-search pa sila ulit dyan, sa tingin ko, the same result ang mangyayari. At makikita nyo naman dun sa mga pulis, talagang parang wala rin silang gana sa ginagawa nila. Ilang taon din tayong nag-aral dyan, Coach Oli, no? So, na-imagine ko kung susuyurin mo, mabilis lang considering sa numbers or bilang nila. Hindi mo kailangan siyang paulit-ulit na, kasi pagpasok mo sa paaralan, nakakwadrado lang naman yan. Makikita mo naman, di ba? Nakita ko pa nga yung mga upuan ng mga elementary student, mga high school student, nakita natin, pati yung mga laboratorio ata. At pati sofa, nakita ko, hinahawak-hawakan. Sabi ko, baka inaantok na kasi hinahawakan. Malambot pa naman yung mga sofa na nakita ko nga, no? Based doon sa mga video. Lahat, pati mga palikuran, yung mga CRs,
Sa opinion mo, hindi ba siya ulit-ulitin na balik-balikan? Kasi merong pagdududa? Or talagang kung ano yung nakita mo, yun na talaga at wala nang... Kumbaga, kung may magtatago, parang imposibleng may magtago talaga dun sa area. Wala silang makikita dyan. Sigurado tayo kasi sa dami nila, alam nyo, doon sa isa, kunwari, 4th floor, grupo-grupo sila. So, mga 4 na grupo ang nagsa-search dyan. Kaya may mga sumusunod kasi ang binabantayan natin ay mataniman tayo ng armas, mataniman ng kung ano-ano. Kaya kailangan may naka-video. Kaya sabi ko, kumalat tayo, merong pupunta dyan, meron dito. So, wala silang makikita. Kasi kung meron silang makikita, dapat nakita na nila. At ito siguro ay kahihiyan. Isipin nyo, ilang pulis kayong pumunta rito? Armado kayo. Karamihan ng tao dito babae. Kung meron kayong intel na maayos, makikita nyo si pastor dito. Kaya nga sabi ko, kung hindi siya makita rito, dapat may mag-resign dyan. Kahihiyan eh. Kahihiyan yung ginawa nila. Sa dami nila at hindi pa rin nila nakita, hindi po pwedeng, hindi nila nakita ngayon, makikita nila bamayang gabi o bukas o sa susunod na araw. Imposible yun. Imposible. Sa dami nilang nag-search, imposible. Maghapon na sila. On call kami. Pag kami gumalaw, may message kami, punta tayo dito, gumagalaw na naman sila, i-search na naman nila ulit. Kaya kami wala pang tulog dito. Pagdating, may message kami ni Ma'am Hana, oy, meron, gumalaw, punta kami doon. Sabi ko, nakailang search na tayo dito. Kung may talagang nagtatago ron, hindi na siya babalik doon para magtago ulit. Ibig sabihin, it's either mahina itong mga pulis mag-search o wala talaga doon. Kay Eric, Brother marami. Thank you, Coach Oli. Kay Eric, ito bang ginagawa ngayon ay mas lalo pang nagpapaalab sa galit ng taong bayan na tumindig kasi alam mo, maraming fence-sitter eh. Alam mo yun, maraming takot, may mga negosyo, may mga buhay at medyo walang pake sa nangyayari sa bayan concerning the affairs of the government. Pero ngayon, sobra na eh. Brazen na yung ginagawa nila sa mga ordinaryong Pilipino. Agree ako dyan, Brother Admar. Most of the time, a person can only appreciate freedom when he loses it. Mabibigyan mo ng halaga ang kalayaan kapag nawala sa iyo. Exactly kung bakit matagal magpukaw sa mga tao kung hindi nila nararamdaman at nararanasan ang mapait at masakit na karanasan ng mga taga-Kingdom of Jesus Christ. But the way the information through social media right now and the way the consistency of reportage and the way information is being shared by SMNI and all those support programs like Banateros, Pilipinas Nating Mahal, independent media bloggers, ay nakakapagpabilis po ng pag-sink in and realization as well as enlightenment ng maraming sektor ng lipunan sa nagaganap na kalabisan at kalapastanganan ng Marcos Jr. government. And true enough, yung panawagan ng Kingdom of Jesus Christ leadership kagabi sa press conference sa Davao na Mr. Marcos is clearly beyond redemption. And the only way na maayos natin ang ating bayan at maging matino ang pamamahala at huwag malugmok ang bansa sa isang panunumbalik ng diktadura, kurakot at bulok na gobyerno is to remove Marcos from office. Sige ko Either lang. by way... Apo. sige. Kay Rick, naalala ko kasi yung during sa operation sa Mama Sapano, no, against kay Marwan, kasi ang briefing talaga doon, parang pagsasabayin nila yung operation, hindi lang si Marwan yung target, sa parang sabay sila. Dandaan lang yung mga pulis, no. Ito yung mga hardcore na mga terorista, no. Maliban sa gumagawa ng pampasabog, nagtuturo din sila at hindi lang Pilipinas yung naging target nila, no. And during that time sa kanilang operation, daan-daan hindi ganito karami na umabot sa 1,000 talaga, 3,000 yung mga pulis. After ng operation, nung nagkaroon ng investigasyon kasi pumalya, though napatay nila si Marwan, pero ang daming nagbuwis ng buhay, no? Yun nga, yung nakilala na sa 44 na naipit talaga, no?
Naalala ko, yung pinaka-presidente doon, wala lang eh. Sasabihin na lang na, ay hindi ko kasalanan yan. Sila nag-operate niyan. Tingin mo parang ganito rin ang mangyayari na ang command responsibility hanggang kay Torre lang. Kasi sasabihin, uy, siya yung nag-ano dyan, dyan siya pinagkatiwalaan. Tapos mag-aalap Poncio Pilato na. Itong mas mataas pa kay Torre. Posibleng gawin yan na palusot ng mga opisyal ni Marcos Jr. at ni Marcos Jr. mismo para umiwas sa criminal accountability sa nagaganap na karahasan at state terrorism against unarmed civilians and religious workers of Kingdom of Jesus Christ. But hindi po nila yan maipapalusot sa mamamayan. Ang mga taong bayan po ay maalam at the age of information has come and people are also very observant na makikita nila na robot lang ito si Torre eh. Pero ito ay robot na mabangis. May mga robot naman na ginagamit sa medical and surgical practice no, sa mga bansang mauunlad like Japan. Pero si Torre ay robot na ginagamit sa pag-perpetrate ng state terrorism. So masamang robot yon. Pangit na masama pa ang mukha ng robot na ito. So may nagpapaandar sa robot. Ang unang antas ng pananagutan ay kay Marbil at kay Abalos. Because they are the direct superiors of Torre. Si Abalos bilang chief ng Philippine National Police, si Marbil, si Abalos bilang direct supervisor ng PNP organization. So, ang tawag dyan, respondeat superior, command responsibility. Under the legal doctrine, you cannot escape direct and subsequent responsibility on the basis of organizational and operational connection. So, operational, organizational connection, damay talaga dyan. Ang robot master ni Torre na si Abalos at si Marbil. But the overall commander-in-chief both of the AFP and the PNP that must take responsibility including ang kriminal na pananagutan laban sa kanyang mga ginawa sa mamamayan at mga karumaldumal na karahasan ng mas masahol pa sa isang formal na deklaradong martial law ay si Marcos Jr. And that validates and gives proper justification to the call right now na pinangunahan ng Kingdom of Jesus Christ. Ayan hindi ko lang maubos matawa eh. How will Pastor Kibuloy and Crescenti Canada and Ingrid Canada magkasya dyan sa couch, sa sofa? Bupols. I don't know, just for compliance o wala talagang alam, dapat bumalik sa pag-aaral ito sila. Baka inaantok lang sila ka Eric. Nakita nila yung mismong higaan tsaka malambot Sofa. na sofa. So ibig sabihin hindi rin nila alam kung yung build ng kanilang target kasi Kaya nga. nakita ko rin pati Shurak Pati Shurak at pati mga aparador na ang pwedeng magkasya mga unan at mga kumot binuksan. I was there also sa room nila ni Ning Lisada, yung isa sa mga kingdom administrators na may vertigo ngayon ay nahihilong duling na siya sa kababangon-bangon 4 na beses doon sa lalapastangan sa privacy nila at walang makita pati sa kama niya kasi ang hinahanap yata ni Torre ay entry door papunta daw sa secret bunker ni Pastor Kibuloy. Wow, parang Saddam Hussein ang teorya na may secret bunker sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. But anyway, balikan ko muna to yung huling tanong mo na binanggit kanina. The principal and main accountability that we should demand from should come from Marcos Jr. And it validates now the timeliness, the essential requirement of having that kind of call na patalsikin sa kapangyarihan itong abusado, incompetent, walang moral sense of morality and of authority at bulok na uri ng pamamahala in the entirety of definition of kabulukan, itong si Marcos Jr., the people deserve a better government and a better leader. And it is high time right now how they perpetrate and execute state terrorism na kanyang pinamumunuan at kinokonsente at the behest of American government interests against Pastor Kibuloy and the Duterte in Davao. At the same time, using the instruments of the state na parang robot at mga utusan na mga private armed goons ang mga pulis, ay napakalaki pong krimen at kasalanan ni Marcos Jr. sa taong bayan. This is a very clear case of
betrayal of public trust. Marcos Jr. was voted into power not to abuse it and use power against the people, against the civilians, and preside over the instruments and powers of the state like the Philippine National Police to be used for political persecution and criminal and violative actions, just like what we are experiencing right now at Kingdom of Jesus Christ. At may nabuwis na mga buhay na dito. Kay One Eric, life lost is one too many. Thank you kay Eric at Coach Oli. Mukhang mag-iikot pa kayo sa compound. Ingat kayo dyan mga partners ha. At mamaya makakasama natin si Boss Dada at si Master Judea para sa pagpapatuloy po ng ating mga talakayan. Thank you sa inyo mga partners. Tutulog muna ako at babalik ako sa compound. I just sneak out but I will be back immediately. Wala pa po ang tulog si Ka Eric but for the sake of justice and democracy at karapatan ng ating mga kasamahan at mga minamahal sa Kingdom of Jesus Christ, sa SMNI at sa mamamayang Pilipino, di bali pong walang tulog, wag lang ang walang gising. Maraming salamat po. Maraming salamat, Coach Salamat, Oli. partner Admar at partner MJ. Ingat din po kayo dyan. Ingat din ka sa Thank Coach you, Oli brothers. and Jeffrey Ka Eric Celis po mga kapartner. Tuloy-tuloy pa rin po natin ang pagtutok pa rin natin dito sa hindi ko alam kung nagsisearch pa ba sila hanggang ngayon kasi ang heartbeat na lang eh. Ang tapos ano ba, meron silang nade-detect doon sa septic tank. Ay, good luck. Sino ang maswerte ng mga pulis? Dapat ba si Torre? Di ba, may kasabihan nga. Dapat muna siya lead by lumusog example. dun. Oo, kasi biruin mo yung mga dinaanan na ng mga pulis, siya na yun, inuutan na rin niya. Pero kidding aside, yun nga po, pero realidad yun ha, totoo yun ha, pati po Shurak, okay? Hindi ko lang, parang kabilang yata sa intelligence nila dyan is yung build, kung ilan yung height, gaano kalaki ba itong target natin, posible bang magkasya sa Shurak, kahit na nandun sa Shurak. Yan pa yung nakikita ninyo, di ko lang, sa basement area ito yata ng Jose Maria College, kung di ako nagkakamali. Bahagi po ng drainage system yan. No? Pati yan, sinuri po nila. In fact, lahat po ng kasuluk-sulukan, mga kababayan, pinuntahan na po nila. Pati yung sa mechanical system ng Kingdom, yung malaking stadium, na ginawa nilang tulugan doon sa paligid ng iba pang mga talagang pagod na mga pulis. Sinuyod po nila lahat po yun. Wala pa rin po, no? Lagpas kalahating araw na po mga kapartner, mga ilang oras na lang, magbe-24 oras na, wala pa rin po. No? Bakit hindi na lang tanggapin na wala talaga? Though, ang kanila na lang pong sinasadalan ay heartbeat. Meron po silang meron silang makina, no, na ginagamit daw na heartbeat yung tinitingnan. Hindi pala tinitingnan, parang may radar kasi yung sinabi nila kanina, no? Radar Oo. Sabi dito ng mga nanonood, si Torre daw, naghahanap daw ng parang lagusan ni Harry Potter partner sa loob ng KOJC Religious Compounds. Mainit din ang ulo ng ilan sa ating mga kababayan na nagkukomento at panay sabi dito partner, BBM resign, hashtag, nagsisilipa na dito sa ating comment section. Ayun binuksan nila. Hindi ko lang alam, dapat may bumaba. Kung sino yung magdider talaga na bumaba. Wala lang update na binigay itong si Torre, pero meron tayong mga videos. Pati yung, kasi may nagduda siya doon sa doon sa Kingdom, na meron daw nga underground. Pinuntahan po yun yung sinasabing underground, pero ang alam natin, basement area lang po yun na napakadilim. At pag nakapunta po kayo doon, napakainit at pahirapan ang paghinga. Pati doon, pati yung mga elevator na shaft na hindi pa po tapos talaga. Kasi nga, ongoing pa talaga yung construction po dyan. Ayan. Bahagi ng drainage system po dyan po sa Jose Maria College. So, ang tanging sinasandalan lang ngayon nila ay ito nga pong tawag nito, ito nga pong heartbeat, yung aparato po nila na nakaka-detect daw ng heartbeat. At sabi naman ng resident minister, baka mga tao lang din yan. Baka mga heartbeat din ng mga pulis. Sa dami ba naman ng mga pulis na inilagay mo dyan, lalo na yung mahimbing na yung tulog. Minsan kasi nagpapalpitate yan, o diba? At saka yung mga gutom, baka yan po yung
yan po yung na-monitor po ng inyo po kasi wala nang kain. Balita natin, marami tayong natatanggap na mga kamag-anak ng mga pulis na nasa loob, na talagang dismayado, pagod na pagod. Kasi biruin mo, simula kanina, mga ilang minuto ba ito nung nag-message tong yung mga nagbigay sa akin ng information na okay, kaninang 4:27 PM ito So, ibig sabihin, kalahating araw na. Okay, nung nag-umpisa yung kanilang operation. Ang sinabi niya dito na 5 araw pa raw sila mamalagi dyan sa KOJC. Ba? Pulis ito kamag-anak ng pulis na nandyan sa loob. Sabi niya dito, as per sa aking pamangkin na nasa loob, okay? Kawawa daw sila, Bisaya ito, luoy daw sila, last kaon nila itlog, ganina pa alauna kadlawong. So, itlog daw yung kinain, kanina pang alauna ng madaling araw kasi pumunta sila dyan, nag-formation sila mga past 3 PM, okay? Mga kapartner, MJ. At saka, alam mo, partner Admar, doon tayo na babahala sa patuloy na pag-ukupan ng mga pulis sa kalinisan ng ating KOJC compound. Meron tayong pulis na kita kanina na nagwawalis, na naglilinis. Pero I don't know kung sila bang lahat ay may concern. Dahil hindi naman nila tirahan yan, hindi naman nila bahay yan . At ang concerning dito, partner, kung saan matutulog yung mga taga-KOJC na nakalabas ng compound na hindi na pinapayagang makapasok. Ini pagkain nga na pinadala ni Congressman Pulong Duterte para sa mga manggagawa ng simbahan ay halos hindi po pasukin sa loob ng compound. Kaya talagang makikita mo dito ang lantara ng pang-aabuso sa kapangyarihan ng PRO 11 at ni Torre na siyang pasimuno ng lahat ng mga pag-aatake nito. Mismo, senador na, dating PNP chief, ang hindi talaga nakaka-agree sa kanyang ginawa sa araw na ito. At mukhang magtatagal pa sila ng ilang araw sa loob ng compound ng KOJC. Sabi ni Ricardo Policarpio, God bless KOJC. Judgment Day will come. Keep the faith. The whole world is watching. Si Babes Torquesa naman, sabi niya, more aggressive daw yung mga pulis dahil gutom at pagod na. Welcome daw sa bagong Pilipinas, partner Admar. Oo, nakakadismaya yung mga pangyayari, no? Kahit na yung namatay, binabaliktad pa na kesyo daw dahil hindi daw pinakain, saglit lamang po, no? Paano nyo nasabi po yan? Yun pong lalaki na namatay, dead on arrival po yun dahil nga po inatake yon dahil sa inyo pong ginawang biglang paglusob. Kung di ako nagkakamali, nakaposisyon siya during that time habang nakaantabay sa likurang bahagi. Doon po sa likurang bahagi kayo ng compound, unang lumusob ng marahas. Okay? So, wag niyo pong baliktarin ng issue na kami pa ang dahilan o yung KOJC pa ang dahilan nung pagkasawi, no? Isa po ang kumpirmado na namatay during sa insidente, tapos meron pong mga ang description is inatake, grabe na inatake, severe attack po, no? Inatake sa puso or kung ano man, at nasa paggamutan, agad dinala po sa paggamutan. Alam mo bang pahirapan pa yung pagtulong natin doon sa mga pasyente kasi nga po parang sila na ang may-ari ng mismong compound na yun, partner MJ, na hindi pinapadaan kahit yung mga ambulansya natin. Nasa And this moment is perfect. Let's take the ride. This is the time for you and me. Let's take the ride. These are the days of our lives. I hope and pray tonight for our future, for our lives. Let's take the ride.
days of our lives. I hope and pray tonight for our future, for our lives. Let's take the ride. Let's take the ride. No one knows tomorrow. It can take us anywhere.